Ang paglabas ng pinaka-nakakatakot, ng pinakamalakas na ability sa loob ng Black Whale. Isang abilidad na nagtataglay ng isang hindi mapipigilang atake at ng isang perfect, unpenetratable defense. Ang kapangyarihan na gugulantang sa Succession War na nagpakilabot at nag-cause ng napakatinding takot maging kay Kurapika. And I will tell you guys, this is one of the best chapter sa loob ng Hunter x Hunter series. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag may bago tayong video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Awakening. May kita natin dito na nagbabalik na naman si Hulkenberg at ang kanyang mga personal bodyguards dito malapit sa quarters o sa passage na kailangang daanan para makarating sa residence ng hari na si King Nasubi. Dito ay tinatanong na naman si Hulkenberg ng mga Royal Guards kung dala na naman daw ba nitong si Hulkenberg ang kanyang letter. Pero sa totoo lang sa isip-isip ng mga bodyguards na ito, napipiko na sila kay Hulkenberg dahil umaga na lamang daw itong pumupunta para magbigay ng letter at para subukan na makausap ang hari. Dahil alam naman nila na hindi nila pwedeng hayaan na bigyan ng permiso itong si Hulkenberg na makalagpas. Sumagot naman itong si Hulkenberg na oo, meron daw siyang dalang letter. Pero iba ang tumatakbo sa isip nitong si Hulkenberg. Dumating daw siya ngayong araw, in this specific morning, hindi para dalhin ang letter na yon sa mga royal troops na ito, kung hindi para mag-deliver ng isang bagay mismo kay King Nasubi. Hindi sa isang letter, kung hindi directly and personally. Inakala ng mga royal guards na bubunot lang itong si Hulkenberg ng letter na ipapadala na naman niya. Ang hindi niya alam, ang bubunutin pala ni Hulkenberg ay isang handgun, isang baril. Tinutukan niya ang head ng mga royal guards na ito na nakaupo sa desk habang ang iba pang mga royal guards ay walang nagawa dahil ang lahat ng yun ay tinutukan din ng mga personal bodyguards ni Hulkenberg. Dito, wala na silang magawa kundi ang sumunod na lamang kay Hulkenberg at sa kanyang mga demands. Ngayon, hindi ito ganito kasimple at hindi ito basta-basta na lamang ginawa ni Hulkenberg. There is an explanation guys. Ayon kay Hulkenberg, sa loob ng 4 na araw na binalik-balikan nila ang mga royal guards na to para tingnan ang kanilang mga actions para bantayan kung paano sila magre-react. In the 4th day daw ay nakita niya na ibinababa at hindi na sila ganoon ka-alerto. Hindi na nila ginagamit ang kanilang mga baril dahil alam nila na pumupunta lang itong si Hulkenberg para magpadala ng mga letters. Kaya sinamantala yon itong si Hulkenberg at ng mga bodyguards habang inuunahan silang tutukan. By this way, kahit hindi sila payagan ng mga royal guards na ito na pumunta kay King Nasubi, they can go through by force. Dahil sino pa nga ba ang pipigil kay Hulkenberg ngayon kung ang mga royal guards na nagbabantay sa quarters ni King Nasubi ay tinututukan na ng baril ng kanyang mga personal bodyguards. Habang naglalakad itong si Hulkenberg papasok sa residence mismo ng hari ng Kakin Empire na itong si King Nasubi, iniisip niya na kahit na nag-take yun ng napakadaming araw, at least he made it in time. Nagawa niyang ma-infiltrate ang loob ng residence ni King Nasubi bago masundan ang pagkamatay ng 12th prince na si Momose. Unti-unting naglakad ng napakabagal nitong si Hulkenberg papunta sa kinaroroonan at sa inuupuan ni King Nasubi habang hawak-hawak ang kanyang handgun. Itinutok niya ang baril na ito sa ulo ni King Nasubi habang sinasabing let us put an end to this once and for all, Father. Na para bang dito na talaga binabalak tapusin ni Hulkenberg ang ginagawang ritual ng kanyang tatay, ang nagaganap na Succession War. Tinutukan dito nitong si Hulkenberg itong si King Nasubi at point blank range, pero dito ay alam pala ni King Nasubi ang binabalak na gawin nitong si Hulkenberg. Sinabi ni King Nasubi na it's too late. Sinagot naman siya ni Hulkenberg habang sinasabi na it's not too late. May magagawa pa rin daw itong si King Nasubi and that there is still time. Meron pa rin daw silang magagawa. Pero ang naging reply nitong si King Nasubi kay Hulkenberg, wala siyang magagawa. Ito na mismong si Hulkenberg ang nag-consent sa ritual dahil ayon nga sa nakita natin sa previous chapter, bago pa man lamang sila sumalang at sumakay sa Black Whale, naganap nga ang Path Ritual o ang Urn Ritual na kung saan ay ginamit nga nila ang kanilang sariling consent. Meron silang permiso dahil sila mismo ang naglagay ng kanilang dugo sa loob ng pot na para bang ang gustong palabasin dito ni King Nasubi ay hindi naman sila pinilit. Pumayag sila na sumali sa gaganapin na laban na ito. Pero ang naging sagot naman ni Hulkenberg, hindi sila na-inform, hindi sila sinabihan na may magaganap na deathmatch na kailangan nilang magpatayang lahat para lamang sa trono.
Binigyan lamang sila ng order na sumunod sa gaganapin na ritual without the very information na yun pala ay magle-lead sa isang succession war. Na sinagot naman itong si King Nasubi na kasama yun sa proseso. Kasama yun sa method para piliin ang magiging susunod na hari. Kailangan nilang matuto na mag-adapt sa new situations na parang pinalalabas lamang dito ni King Nasubi na kung ganun, hindi kayo na-inform, then kailangan yung mag-adapt. And since nandito na sila sa sitwasyon na ito, gustong palabasin at ang pinahihiwatig dito ni King Nasubi ay bakit hindi na lamang siya sumunod at patayin niya ang kanyang mga katunggali na ang kanyang sariling mga kapatid. Pero dahil nga sa sinabi na yon ni King Nasubi, ang sagot naman ni Hulkenberg na kung yun daw ang gustong sabihin at wala ng ibang explanation pa si King Nasubi, ito ang kanyang sagot. Papatayin niya si King Nasubi. But there is a condition guys. Kung pipigilan at kung isususpend daw ni King Nasubi ang ginaganap na succession war, hindi niya papatayin si King Nasubi. Pero kung hindi at kung mag-i-insist pa rin si King Nasubi na ituloy ang deathmatch na ito, ipupull niya ang trigger. Babarilin niya si King Nasubi. Na sinagot naman itong si King Nasubi na kung ganun, wala naman daw siyang magagawa. Out of his hands na ang situation. Na kumbaga, wala nang magagawa si King Nasubi sa nagaganap na succession war. Once na nagsimula ito, hindi na yun napipigilan. Yun ang ritual. Pero sinabi pa rin naman ni Hulkenberg kay King Nasubi na bakit daw hindi na lamang magkaroon ng official statement itong si King Nasubi na ititigil ng succession war, na hindi na itutuloy ang deathmatch. Na sinagot naman ni King Nasubi na hindi niya pwedeng gawin dahil hindi naman niya yung ginagawa para sa kanyang sariling kagustuhan. Hindi yun para sa entertainment, ginagawa niya yun para sa kapakanan ni Hulkenberg, para sa kapakanan nilang lahat. Dahil yun talaga ang perfect na method, ang perfect na proseso para piliin ang susunod na magiging fitting na hari ng Kakin Empire. Dinagdag pa nitong si King Nasubi na wag daw palaging umasa itong si Hulkenberg na gawin ng iba ang mga gusto niyang mangyari para sa kanya. Dahil ang isa daw sa pinakaayaw at ang pinakapinandidirian na karakteristik ni King Nasubi ay ang hypocrisy. Pinakaayaw niya sa mga hipokrito. Na para ba ang gustong palabasin dito ni King Nasubi guys, para mas malinawan kayo is that para bang inuutusan siya nitong si Hulkenberg na pigilan ang nagaganap na succession war. Although oo, itong si Hulkenberg lang ang may gusto na pigilan yon, gusto niya pang padaanin kay King Nasubi ang way at gusto niya pang itong si King Nasubi ang maging daan para matigil yon. Ang gustong gawin nitong si King Nasubi is that dapat si Hulkenberg ang gumawa ng paraan. Siya mismo ang gumawa ng way para mapigilan ng succession war kung gusto niya talaga itong matigil. Which is maa-achieve nga lang guys nitong si Hulkenberg in the instance or in the event na papatayin niya ang lahat ng kanyang mga kapatid. Yun lamang ang natatanging paraan para pigilan ng succession war. Which contradicts nga guys sa prinsipyo at sa gustong mangyari ni Hulkenberg na oo, mapipigilan nga niya ang succession war pero pinatay na din niya ang lahat ng kanyang mga kapatid. Kaya nagdudulot ito ng napakatinding mental crisis sa isip ngayon ni Hulkenberg hanggang dumating sa punto na hindi na talaga niya alam kung anong dapat niyang gawin. Para kay Hulkenberg, there is only one way left at yun ay ang patayin si King Nasubi. Once na itong si Hulkenberg na daw ang susunod na hari, gagawa siya ng isang revolution. Babaguhin niya ang sistema at ipatitigil niya na ang ginaganap na succession war na ito. Hindi na napigilan pa ni Hulkenberg ang kanyang sarili at binaril niya na si King Nasubi gamit ng kanyang sariling mga kamay. Subalit, nagulat na lamang itong si Hulkenberg nang makita niyang tumigil ang bullet bago pa malamang ito lumapat at dumikit sa katawan o sa ulo ni King Nasubi. Unti-unti itong hinawakan ni King Nasubi hanggang dumating ang punto na hawak-hawak niya na ang pupi at ang nayupi na bala ng baril na pinaputok nitong si Hulkenberg. Unti-unting nagsalita na naman itong si King Nasubi habang sinasabing okay daw magandang pagtutok ni Hulkenberg. But it seems nalimutan na daw ni Hulkenberg ang itinuro niya sa kanya na dapat kapag may gusto silang patayin na isang individual, kailangan nilang pumutok ng at least 3 times. 3 beses nilang babarilin ang target na mali dahil nakita naman natin na isang beses lamang binaril ni Hulkenberg si King Nasubi. Hindi maintindihan itong si Hulkenberg ang mga nangyayari, hindi na din niya alam kung anong kanyang susunod na gagawin. Habang inuulit nitong si King Nasubi ang kanyang statement na isa na lamang siyang parte ng ginaganap na ritual. Isa na lamang siyang significant na piece ng ginaganap na succession war. And for that reason, hindi siya pwedeng mamatay not until matapos ang ginaganap na succession war na ito. Not until makita at ma-reveal kung sino ang papalit sa trono. Hindi naman nagtagal, agad na dumating ang assistant nitong si King Nasubi na nagngangalang si Nogoy
na nakita na natin previously nang mangyari ang ritual. Inexplain naman itong si Nugoy na bago pa man lamang daw umalis ang Black Whale, bago pa man lamang ganapin ang departure papunta sa Dark Continent, ay ine-expect na nila ganitong klase ng sitwasyon. Meaning, this has all been accounted for, na dahilan kung bakit hindi na sila nagulat na ganito ang ginawa ni Hulkenberg. Inexplain din itong si Nugoy na gumawa na sila ng paraan para palabasin na isa lamang itong secret training exercise na para bang isang drill lamang, hindi mabibigyan ng kaukulang punishment itong si Hulkenberg at ang kanyang mga personal bodyguards, na para bang kaya nilang palabasin na wala lamang nangyari. Dahil alam nila na mangyayari ito, alam na nila kung anong countermeasures tulad na lamang ng ginawang explanation nitong si King Nasubi na dahilan kung bakit sumuko itong si Hulkenberg. Naisip niya na para bang pinagluloko lamang siya nitong si King Nasubi at ng kanyang mga methods. And guys, since everything has almost been expected by the King na para bang ang lahat ng actions ay alam niya kung paano masusolusyonan, ginawa naman itong si Hulkenberg na tutukan ng kanyang sarili habang sinasabi kay King Nasubi na how about this? Meron din daw bang ine-expect na gantong pangyayari itong si King Nasubi? Hindi na nag-alinlangan pa si Hulkenberg. Pinul niya ang trigger at binaril niya ang kanyang sariling ulo. Pero gulat na lamang siya nang maramdaman niyang napigilan ang pagtama ng bala sa kanyang ulo habang unti-unting natitilt ang kanyang ulo papunta sa kaliwa at lumalayo ang bala mula sa kanyang sentido. Hindi naman nakikita ni Hulkenberg ang kanyang sariling Nen Beast, kaya naman ang nakita lamang niya dito guys is that para bang lumulutang ang bala. The very same scene guys na nakita niya nang barilin niya si King Nasubi. Dito din ay inexplain ni King Nasubi na sa kanya na hindi daw ba nare-realize nitong si Hulkenberg na maging ang sariling Nen Beast niya ay nag-a-agree kay King Nasubi. At this point, wala nang nagawa si Hulkenberg. Binitawan niya na ang kanyang baril na para bang pinapakita niya dito na walang kwenta kahit padala-dala niya ang handgun na yon. Tinanong nitong si King Nasubi si Hulkenberg kung aware pa daw ba siya sa trolley problem. Guys, ngayon, kung hindi kayo aware sa trolley problem, bago natin ipagpatuloy ang conversation sa gitna ni Hulkenberg at ni King Nasubi, i-explain ko muna yun sa inyo guys. Ang trolley problem ay isipin nyo merong dalawang riles ng tren na kung saan sa kabila ay may nag-aantay na 5 mga individuals at sa kabila naman ay may isang individuals. Papadating ng tren guys, kailangan nyong mamili kung sino ang ililigtas nyo at kung sino ang isasakripisyo. Ang 5 individuals ba o ang nag-iisang individual? Of course, most of you guys ay pipiliin na isakripisyo ang nag-iisa for the good ng natitira pang 5. Na dahilan kung bakit sinabi dito ni Hulkenberg na pinapipili daw ba siya nitong si King Nasubi kung dapat daw ba niyang piliin ang ikabubuti ng buong Kakin Empire ng lahat ng kanyang mga countrymen kapalit ng pagsasakripisyo ng buhay ng lahat ng kanyang mga kapatid. Na sinagot naman ni King Nasubi na hindi daw yata naiintindihan ni Hulkenberg ang sitwasyon. It is not a binary question. Hindi ito isang tanong na kailangan sagutin ng dalawang options tulad na lamang ng yes or no. Dahil ang pinaka-priority, ang pinaka-purpose ng pagkakaroon ng isang king ay ang i-prioritize ang buong nation, ang buong country as a whole. Meaning, kailangan niyang i-prioritize ang Kakin Empire no matter what. Meaning din guys, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang mga kapatid. It is not a choice. Kailangan niyang patayin ng lahat ng yon para mapili ang susunod na hari. Now going back sa trolley problem guys, sinabi dito nitong si King Nasubi na it is not a choice kung sino ang isasakripisyo. Ang tanong ay kung sino ang pipili ng isasakripisyo. Na para bang ang gusto palabasin nitong si King Nasubi is that ang pagsakripisyo sa kanyang mga kapatid is already a given. Hindi na yung choice. Kailangan na talaga nung mangyari. Ang kailangan na lamang piliin ay kung sino ang gagawa ng sakripisyong yon. Kung sino ang papalit sa trono para i-execute at patayin ang kanyang sariling mga kapatid para maging ang susunod na hari ng Kakin Empire. Gulat na gulat man si Hulkenberg, wala siyang nagawa. Natameme na lamang siya sa pinagsasasabi ni King Nasubi. Idinagdag pa nitong si King Nasubi na para maging isang hari, hindi siya pwedeng maging hari nang hindi nagsasakripisyo. At hindi niya magagawang baguhin ng isang country, ang isang nation nang hindi nagiging isang hari. Kaya naman as a final message nitong si King Nasubi para kay Hulkenberg, bago niya sabihin na hindi niya kailangan ng isang hari, maging hari muna siya. I-achieve niya muna ang posisyon na yon, saka niya patunayan na hindi niya kailangan ng isang hari. Meaning, ang gustong palabasin ni King Nasubi, patayin niya ang lahat ng mga kapatid niya. After niyang ma-reach ang posisyon ng isang king, doon niya patunayan na hindi kailangan ng isang king para magkaroon ng change.
Hindi naman nagtagal ay ginising na nitong si Benjamin si Shikaku, ang kanyang personal bodyguard na ipinadala niya para mag-espiya sa residence nila Hulkenberg. Dito'y inexplain ni Shikaku na umalis na naman daw sila Hulkenberg at ang kanyang mga personal bodyguards para mag-petition kay King Nasubi. Dahil nakita naman natin guys na previously, hindi naman ganito katindi ang ginagawa ni Hulkenberg. Bumibisita lamang siya para magpadala ng letters. And basing from this conversation nila ni Benjamin, ina-expect siguro nitong si Shikaku na ganun lang ulit ang mangyayari. Pero inexplain sa kanya nitong si Benjamin na hindi ganun. Mas intense ang nangyayari sa loob ng residence ni King Nasubi. The odd thing here guys is that hindi alam nitong si Shikaku kung bakit natutulog siya at this very vital moment. Na dahilan kung bakit chinek agad ni Shikaku kung may nakatusok na feather sa kanya kung inatake na ba siya ng Nen Beast nitong si Hulkenberg. Pero naisip din nitong si Shikaku na pwedeng kanina pa yung nag-take effect and at this point ay nawala at nag-fade na yon. Agad siyang inutusan nitong si Benjamin na tumayo, tingnan agad ng kanilang quarters at alamin kung ano ang nangyari kay Hulkenberg. Agad na pinuntahan nitong si Shikaku ang kanilang quarters at dun niya napansin na wala pala ang lahat ng bodyguards nitong si Hulkenberg. Alalang-alala itong si Shikaku pero inexplain naman sa kanya ni Benjamin na wala naman daw sa peligro, wala sa delikadong posisyon ngayon ang kanilang hari na si King Hoigoro. Habang idinadagdag na tinangka daw patayin ni Hulkenberg ang kanilang hari, subalit he failed. At hindi rin naman daw sila papatawa ng kaukulang parusa dahil pinalabas lamang ito ng Royal Kakin Troops sa isa lamang itong drill na tulad na nga ng binanggit natin kanina. But the thing is, matapos nga ang failure na yon na ginawa nitong si Hulkenberg, matapos masira ang kanyang prinsipyo, mas lalo lamang tumigas ang kanyang paninindigan na dahilan kung bakit nag-awaken siya ngayon. At dito nga guys, malayo pa man lamang itong si Hulkenberg at ang kanyang mga personal bodyguards, ramdam na nitong si Shikaku ang kanyang takot, ang kanyang kaba, nang maramdaman niya ang nag-uumapaw at napakatinding aura nitong si Hulkenberg at ng kanyang mga bodyguards. Nang dahil dito, winarningan ni Benjamin si Shikaku habang sinasabi na now that he has awakened, he will go all out. Ngayong isang napakalaking threat na nga nitong si Hulkenberg at ng kanyang mga bodyguards, sinabi nitong si Benjamin kay Shikaku na prioritize his elimination. I-procure daw nitong si Shikaku ang ability ni Hulkenberg na para bang gustong gawin nitong si Benjamin na i-capture at nakawin nitong si Shikaku ang ability ni Hulkenberg. Meaning ang ability or ang Nen ability ni Shikaku ay may kinalaman sa pagnanakaw o sa pag-agaw ng Nen ability ng mga nakakalaban niya. Meron itong para bang pagkakatulad sa ability ni Chrollo, but surely this is an inferior version. But as you can see here guys, nag-uumapaw talaga ang aura nitong si Hulkenberg. Napaka-menacing ng mukha niya, napakatinding panel. Dito natin may kita kung gaano katinding naging impact, kung gaano katinding nagawang pagbabago ng pinagsasabi nitong si King Nasubi kay Hulkenberg na para bang sinampal talaga siya ng katotohanan. And here guys, ma-explain na kung ano ang ability ni Hulkenberg matapos ang kanyang awakening. Although oo, ginagamit na nga ni Shikaku ang kanyang ability na ang Yu-Gi-Oh! Code Sept para i-intercept at para i-counter itong si Hulkenberg. Itong si Hulkenberg naman ay ginagamit na din ang pagtutok ng kanyang bow at ng kanyang arrow dito kay Shikaku. Ang explanation dito guys, sa pamamagitan nga ng Nen Beast ability nitong si Hulkenberg, nagagawa niyang i-unite at ipunin ang aura ng lahat ng kanyang mga kasamahan, ng lahat ng kanyang mga personal bodyguards to the point na it is unparalleled. It is at the peak ng amount ng Nen, ng amount ng aura, meaning hindi ito matatapatan ng kahit na sino. Nagsisilbi itong isang napakatinding armor na hindi kayang pasukin ng kahit na anong ability at nagbibigay sa kanya ng isang arrow na hindi mapipigilan ng kahit na anong defensive abilities. And although oo, kinakabahan guys itong si Shikaku, natatakot nga siya sa nakikita niya, pero ginampanan pa rin niya ang kanyang role. Inactivate ni Shikaku ang kanyang ability at nag-create siya ng parabang isang rectangular na barrier para i-block ang gagawing atake nitong si Hulkenberg. Pero ini-launch na ni Hulkenberg ang kanyang arrow. Tumalsik na ang nag-uumapaw na aura mula sa kanya habang itong si Shikaku naman hindi gumalaw sa kanyang position at naghanda, nag-prepare para saluhin ang ataking yon. Para bang ang iniisip dito ni Shikaku, magagawa niya palang makapture ang ability nitong si Hulkenberg matapos itong tumama sa ginawa niyang barrier. Gulat na lamang itong si Shikaku nang makita niya na nabasag ang kanyang barrier at tumagos ang atake ni Hulkenberg maging sa kanyang katawan.
Dito'y makikita natin na ang isa sa mga bodyguards nitong si Hulkenberg ay unti-unting parabang nawalan ng malay, habang itong si Shikako naman hindi niya maintindihan ang nangyayari guys, dahil usually ang dapat palang mangyari dito, matapos nga siyang tamaan ng ginawang atake ni Hulkenberg, dapat mananakaw niya ng ability ni Hulkenberg. Pero at this point, hindi daw makontrol nitong si Shikako ang kanyang sariling katawan, dahil pala yon sa additional effect ng ability ni Hulkenberg. Sa pamamagitan ng ginawa niyang atake, completely mawawala ng control ang kanyang target sa kanyang sariling katawan, habang ginagamit naman ang consciousness ng isa sa kanyang mga bodyguards. Meaning, ang dahilan guys kung bakit hindi magagamit ni Shikako ang katawan niya is that lilipat ngayon ang sabihin na lang natin guys na soul ng isa sa mga bodyguards ni Hulkenberg papunta sa katawan ni Shikako. And guys, nanggaling ito mismo sa narrator na once na gamitin nitong si Hulkenberg ang kanyang bow, once na ma-launch niya na ang kanyang arrow, hindi ito mapipigilan. Kahit na anong defensive ability ay hindi magagawang pigilan ng atake na yun. It will surely hit its enemies. Na dahilan kung bakit ayon mismo din sa narrator, this attack ensures victory. Now I think hindi ko na kailangang i-explain sa inyo guys kung bakit nasabing ang atake ito ang pinakamalakas. Doon pa lamang sa statement na yun ng narrator, doon pa lamang sa explanation kung paano ito nag-work. Alam kong naiintindihan nyo na yun. At hindi naman nagtagal, unti-unting bumalik sa consciousness itong si Shikako, but knowing na nag-take effect na nga ang ability ni Hulkenberg, hindi na ito si Shikako. Ito na ay ang isa sa kanyang mga bodyguards habang tinatanong itong si Hulkenberg na your orders please. And once again, nabawasan na naman ang isa sa mga personal bodyguards ni Benjamin. Siguradong magiging isa sa mga prioritizing targets ni Benjamin si Hulkenberg ngayong nakita niya na kung gaano kadelikado ang candidate na ito. And of course guys, nang dahil na nga sa nag-uumapaw sa napakatinding aura na yun ni Hulkenberg, maging itong si Kurapika na napakalayo ng residents mula sa kanila ay naramdaman ang aura na yun. Kinabahan itong si Kurapika. Hindi lamang daw yun isang napakatindi ng intensity na aura na na-release, kung hindi, parang dumadagundong pa daw yun. And surely, hindi lamang daw siya nakaramdam nun, kahit na ang iba pang hindi ganon kagaling gumamit ng NEN ay siguradong mararamdaman yun. Ganon katindi ang intensity ng ginawang atake nitong si Hulkenberg guys. Nabanggit dito ni Kurapika na at this point, wala siyang magagawa. Kailangan lamang niyang maging alerto. While at the same time, kailangan niyang mag-pay attention kung saang lugar nangyayari at kung saang lugar, saang direction nanggagaling ang inire-release na NEN na yun. Nabanggit din itong si Kurapika na no matter what, regardless, kahit naman malaman niya kung kanino yung nanggagaling, hindi niya yun magagawang pigilan. Tandaan niyo yun guys, walang laban si Kurapika sa ability na yun. Na dahilan kung bakit kabadong-kabado at natatakot talaga itong si Kurapika. Nag-overthink na siya dito guys, pero since naisip ni Kurapika na importante ang kanyang willpower, ang kanyang mentality sa ginagawa niyang paggamit ng NEN, inisip niya na hindi siya pwedeng mag-alala. Kailangan niyang panindigan at magkaroon ng confidence para hindi nito maapektuhan ang output ng kanyang aura at ng NEN. Kaya naman kinausap nitong si Kurapika ang kanyang sarili, habang sinasabing pagdating sa puntong ito, ang kalaban niya ay ang kanyang sariling willpower. But switching of scenes guys, makikita natin dito na patay na ang 8th prince na si Sale-Sale. Nagmamadaling gustong tumulong ng mga babae ni Sale-Sale matapos makitang hindi na ito humihinga at kulay violet na ang leeg nito guys, na para bang niyakap siya ng napakahigpit. Pero alam naman natin guys kung sino ang salarin. Walang iba kung hindi si Oshoshi. Gamit ang kanyang NEN ability na how to get away with murder na na-explain natin sa previous chapter, kaya kung gusto nyong malaman ng tungkol doon, pwede naman kayong bumalik ng previous chapter guys para panoodin ang explanation doon. But for the last page, makikita natin dito na nagpe-prepare na si Fugetsu, itong si Kakusho at itong si Melody sa binabalak nga nilang pagtakas. Dahil at this point, ito na ang sumunod na banquet, ang susunod na dinner sa loob ng royal family, ang ika-8 araw at exactly 8 PM na kung saan ay gaganapin na nga ang performance or ang music play nitong sila Melody. The banquet begins. Now we will have to wait para sa susunod na chapter guys, pero konting spoiler lang, dito na magsisimula ang gagawing escape plan nitong sila Melody, ang napakalaking plot twist sa gitna ng pag-uusap nila ni Kimi at ang pagkamatay ng isa sa mga prinsipe. Para ma-notify kayo guys pag release natin ang susunod na video na yon, siguraduhin nyo na nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Lalabas na lang yan sa notification nyo guys at never na talaga kayong mahuhuli sa bawat uploads natin.
Also, we have an official Facebook page and official TikTok account guys. Paki-like and follow na din ang ating mga accounts na yun sa different platforms para hindi na kayo mahuli sa ating announcement tungkol sa channel at sa Hunter x Hunter. Shoutouts nga din pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito sa previous video at sa ating celebration ng 100k subscribers. Napaka-solid nyo guys. It is the updated Weeb and I will see you guys on the next one.